At bilang bahagi po ng ating Miss Universe series, makakasama natin ngayon dito sa studio sina Miss Universe 2013 third runner-up Ariela Arida at ang fashion designer na si Albert Andrada na project director din ng isa sa mga pre-pageant fashion show ng 65th Miss Universe dito sa bansa. Good morning at alam ko sobrang busy na kayo, pero thank you for still dropping by the studio. Thank you for having us too. Yes, Miss Cara, good morning. Alright, malapit na yung Miss Universe. Ikaw, Ariela, I'm sure dumaan ka rin sa sobrang matinding pressure. Pag mga ganitong araw na ba, ano na yung tumatakbo sa isip ng mga kandidata? Actually, depende yun, Miss Cara, kasi during my time, I was more excited. Parang, really? No pressure at all? Siguro nung send-off ko pa lang, parang hindi ko alam sobrang positive na yung naisip ko na, ay, parang kumbaga, ito na yung finally after 1 year ng training, apply mo na lahat ng natutunan mo. So parang excited ka nung time na yun. Tapos nung time ko kasi like, today, di ba, is the arrival of the candidates. Tapos si Tito Albert yung isa sa mga busy doon. Parang, yung nararamdaman ko na parang, oh, ito na, parang mag-face ka na ulit sa camera, ito na yung totoong laban. Kasi all those times na ginagawa ko, parang rehearsal pa lang eh. And I'm more excited also during my time na ma-meet yung mga girls. Kasi alam ko na parang, mas dun ko ma-enjoy yung competition. Ito bang Miss Universe na ito, meron ka bang participation? Ayan, hindi ko pa alam. Ay, hindi mo pa alam. Pero ikaw, Albert, may gagawin ka para dito sa Miss Universe na ito? I'm one of the, isa sa mga project directors na isa sa mga ancillary events to the Miss Universe. And natutuwa naman ako at, you know, magandang maging bahagi ng event na ito. Okay. Ikaw, Ariela, kaibigan mo itong si Maxine. I'll go straight to the point kasi medyo mahirap ang pinagdadaanan ngayon ni Maxine. Ang laki ng pressure sa kanya na dito sa Pilipinas gagawin. Tapos eto pa, may lumabas na video na nag-viral at maraming nagbabash sa kanya. Have you talked to her about this? Yes. Ano sabi niya? Miss Cara. Actually, I'm just with her siguro just two days ago. Ano bago sabi siya niya? mag-check-in. Kasi naman po, it's really, I don't know, feeling ko part na talaga siya paglalaban ka. Because during my time, yung na talaga, yung parang bago ako mag-fly to Moscow, I had this one interview na talagang dun din ako na-bash. Kumbaga, di ba po, sabi ko, sobrang excited ko na parang ayun yung nagpababa ng loob ko, na dinadamdam ko. Sabi ko kay Maxine, parang, kasi normal na yun eh. So, buti na lang, nakilala ko siya, stronger na siya. Kasi nung una po talaga, sobrang nagiging down talaga siya. And kayo naman, ako naman, sabi ko, part na talaga yan, Max. And isipin mo na lang, ginawa mo yung lahat. Ito kasi yung mahirap eh. People would, hindi nila na-realize, they don't realize na behind all these things, sobrang hirap ng pinagdadaanan po ng isang girl to represent the country. Kumbaga, andyan na lahat, yung pressure, yung pag-iisip mo pa, di ba? And all physical, emotional, sabay-sabay po yun eh. So, sometimes sana maintindihan po ng mga tao, especially mga kababayan natin, na siguro it's better na supportahan na lang natin si Max. I mean, ayun yung makakatulong sa kanya. And ako, alam ko na she's really doing her part. Okay, gaano ba kahirap? I mean, doon sa competition mismo, sa Miss Universe, aling parte ang pinaka mahirap? Yung bang swimsuit, yung bang introduction, yung long gown, evening gown competition, or yung question and answer? I would say na, kasi bago ka makarating sa top 5, which is, syempre, nerve-wracking yan. Kailangan mo malusutan yung lahat. Eh. Actually, Miss Kaya, before ka makarating sa top 15, yung prelims pa lang, kailangan mag-stand out ka na. And during the start pa lang ng, arrival, they're already judging you. Talaga? Opo. It's like, from the start until sa preliminary. So, kailangan maging consistent ka eh. Actually, yung mahirap, Miss Cara, is how you gonna present yourself na mag-stand out ka sa mga girls. Kasi ang daming magaganda, lahat sila competitive. So, it must be your aura, it must be your personality. Na So, sa start pa lang, ginadjudge na, kahit hindi ka pa nagsasalita, di importante yung mga, yung suot mo, kung bagay ba sa'yo. Like yesterday, it was the first day of registration. So, makikita mo yung mga girls talaga, they're doing their best. Na kailangan palang pagpasok pa lang nila, maganda yung aura, katulad ng sinabi nga ni Ara, at saka you have to stand out kaagad para mapansin ka. Paano mo gagawin yun? Yes, that's actually the hardest part, That's the hardest part, yes. That is something na
May mga tips ba kayong mga nagtitrain sa kanila or mga nasa paligid nila kung paano I don't know, mag-stand like, out? for me kasi, siguro I would advise them to be very confident lang talaga. Yes. Because all the candidates, they're so beautiful. Magaganda silang lahat. Okay, Actually, okay. that's the hardest part eh. Hindi mo naman kasi matuturo sa isang tao yung confidence kung paano mo siya ilalabas or yung personality mo. Paano mo maipapakita sa buong tao na ito ka. But this is one thing, Miss Universe, they don't want someone na parang you're trying to be someone that you're not. Gusto nila, kung sino ka, let it shine. Kahit ano pa yan. Okay, Kasi okay. mas gusto nila yung personality. And of course, at the same time, make sure you're always beautiful. Kasi at the end of the day, it's beauty pageant. So, Exactly. Okay. huwag kang lalabas ng hotel mo or kahit ng room ng hotel mo na hindi ka naka-makeup, hindi ka nakaayos. Kahit nabibili ka lang ng kape sa labas. Yes, Miss Cara, kahit magbe-breakfast ka lang sa baba, kailangan pa-under ka na agad. Parang that's Pala, the thing. ganun Oo. pala. Always, yan. always feel beautiful. Kasi, Okay. alam mo yun, kahit alam mong you're confident, pero mas nagiging confident ka pa kapag you know you're really maganda ka. Alright, alright. Kaming mga manonood, sa amin, ang nakikita namin, parang pinakamahirap na parte yung question and answer portion. Gaano ba kalaki yung pressure pagdating doon? Tapos, I'll follow it up kaagad with another question. Kasi may mga nagsasabi na, syempre, kapag under pressure ka na, you would want to express yourself in your own language, Yes. 'di ba? At yun daw yung isa sa mga dahilan kung bakit medyo may ilan tayong mga kandidata na nahihirapan sa Q&A kasi they're speaking in English na hindi naman ito yung kanilang first language or likas na language. Yes, nako. That's the thing nga eh. Actually, yung Q&A medyo mahirap talaga po siya, Miss Cara. Okay. Ito lang yung masasabi ko, like, siguro, kasama na yung binibini trainings ko, siguro 2 years yung trainings ko. But when it comes sa top 5, ikaw na lang mag-isa sa stage. Lahat ng tao nakatingin sa'yo, lahat ina-anticipate nila kung ano yung sasabihin mo. Wala ka talagang marinig. And the moment na nagsalita ka, parang, oh my God, nakakatakot kasi nakikinig talaga sila. Oh. So ito po, parang lahat nung na-train ko, kasi kung ano yung unang pumasok sa isip mo, after the question, ayun na agad yung nasasagot mo eh. So ako, yung mapapayo ko lang, you really have to know yourself. Ano talaga yung advocacy mo, what you stand for, and you really have to read a lot talaga. So kapag may nasabi ka, may masusupport ka dun sa mga nasabi mo. Kasi po parang, ito yung ano sa amin, minsan problema sa amin, Tito Albert, then and Miss Cara eh. Hindi namin alam kung sasagot ba kami ng sagot na gusto ng tao. Kasi iba yun pag minsan yung in-expect ng tao mo na sagot na matutuwa sila or the answer na talagang nanggaling Galing sa sa puso puso mo. mo. Yes. But the thing is, during the finals night, the top 5, mas nauna yung galing sa sarili mo. Okay. You really have to know yourself. Kailangan talaga. May ano alam ba mo yan? kung May sino ka. structure ba yan? May template ba yan? Tinuro ba yan sa inyo sa training? Paano sumagot? Dapat ang first sentence mo ay maikli lang, tapos may elaboration, may, ewan ko, ano ba? Actually, what works for me is parang inuulit ko yung question. Okay. Kasi parang nagkakapag-isip ako dun eh, kahit papano po. And then- so turo sa inyo yon na pagkatapos sabihin yung question, uulitin mo siya. Parang it helps. Okay. It helps po. Pero what happened to my, ano po, during my finals night doon sa Oo. pageant, naisip ko na agad yung sagot ko. Alam mo yung parang na-excite ako na lack of jobs kasi. So, na-relate ko na agad sa education. Nasabi ko na agad diretso yung point ko, which is okay lang naman. Pero if, for example, gusto mo pang mag-isip, hindi ka pa sure kung ano sabihin mo, you can repeat the question, tapos saka mo elaborate yung answer mo. Tapos sa ending, ano ang style? Ending, it's up to you if you can think of something a quote or something na memorable to everyone. It's up to you. But hindi naman kailangan i-force kasi pag minsan baka Okay. magkamali ka pa eh. Sa tingin mo ba, Albert, dapat magsalita na lang sa Filipino, tapos gumamit na lang tayo ng translator? Ikaw rin, Ariela, sagutin mo rin itong question na Like, to. because for sa mga Filipinos, we're known sa buong mundo na we're the English-speaking country, people, dito sa Asia. No, but still, I think we should encourage mga candidates to answer in Tagalog din. Kasi mas komportable, mas Mas ma-express nasasabi mo yung nila, sarili na-express mo. nila sarili nila. And we could just have interpreters around. Katulad ng mga ginagawa ng ibang bansa like sila Venezuela, Colombia, na nanalo sila speaking their own language. Ikaw, Ariela. Yeah, ako po, wala akong problema na gamitin natin yung
ano natin, native tongue. Actually nga nung time ko akala ko ito na yung time na na pwedeng gamitin kasi syempre nababash din talaga ako during my time. Pero wala kasi at the end of the day kailangan may mga kailangan ka talagang sundin na rules na kasi hindi po sa aming desisyon Hindi ninyo desisyon. Even if we really want to do it. So parang meron pa rin pong magde-decide for us and parang yung last decision nila is we really have to train na lang to speak in English. Pero yun nga, I think siguro if there's a problem in speaking in English, siguro naman when you express yourself, kahit papano, kung kilala mo yung sarili mo, sa Q&A, makakatulong na yun sa'yo. Pero sana, di ba, sana there will be a time na makapagsalita tayo nung Sariling wika. Sariling wika natin. Kasi parang ang sarap pakinggan, tas lahat ng tao, sa buong mundo, buong universe na nakikinig nila yung natin, native language. Okay, okay. Ikaw Albert, ikaw ang project director nung isa sa mga pre-pageant fashion shows, tama? Nitong Miss Universe on January 30. Pakikwento naman sa amin itong event. Actually, itong event na to is a national gift auction wherein the candidates ang magre-present ng mga gift nila to the country. And then, we will be having like outstanding gifts na papa-auction sa guests. And that night also kasi we'll be having a segment of honoring Filipinas who gave pride and honor to the Philippines. So they're empowered women. That's what Miss Universe is all about. And then the highlight of the evening is a fashion show featuring the 86 candidates from the universe and showcasing the designs of Filipino designers. Wow! Yes. Speaking of Filipino designers, talagang sumisikat na yung mga Filipino designers natin. Marami tayong iba't ibang mga designers na hindi lang Pilipina ang dinedesign na mga damit, pero pati na rin sa mga ibang bansa. May konting debate dyan kasi parang sinasabi, Pinoy ka, dapat ang dinidesign mo lang sa mga Pilipinang kandidata lang, tas ang i-design mong gown, kandidata ng ibang bansa. Baka manalo pa yun dahil ang ganda ng creation mo. What's your opinion on this? Well, sa akin naman, it's okay to dress up ng ibang kandidata. Pero ako, in my own opinion, pag hindi ko bibihisan ng Pilipinas, wala akong bibihisan. That's my own opinion. Mas lalo na like if gagawin dito sa Pilipinas, you know, kailangan 100% support sa candidate natin na Filipina. Yun ang opinion ko. And sa tingin mo rin ba, dapat ang kandidata ng Pilipinas, gawang Pilipino lang rin ang gagamitin? Kasi I understand in the past, may mga ilan tayong mga kandidata na ang mga designers came from other countries. Oo. Because, you know, this is one of the few times na pwede i-showcase ang talent ng isang Filipino. So it's about time na, you know, i-showcase natin pakita natin sa buong mundo na magagaling tayo mga Filipino when it comes to designing, to arts, and everybody knows that. But we have to bring it in front talaga. Mga kapuso, si Albert po ang nag-design nung very famous na ngayon na blue gown. Ito yan, no? Yes, yung blue gown ni Pia Wurtzbach. That's right. Oo, nung nanalo siya na Miss Universe. Right. Talagang ito, tailor fit talagang naisip mo talaga para kay Pia talaga ito. Oo, pero alam mo, biglaan yan, Kara. You know, I was given the notice na I was advised nung December 9. Papunta ako ng America noon para manood ng December 18. So, binigyan lang ako ng 9 days to do it. Wow! Because that time then nung pa yan, hindi pa pinapayagan ng Filipino na magdamit sa mga candidates for Universe. Nung panahon na yon. Oo. So, I think I'm pretty sure that it was an answered prayer for all of us. Kasi Madam Stella called us like on the morning of the 9th, and she said like, Albert, can you make Pia's gown for the finals? So, syempre, how could I say no? So, dati, hindi mga Pilipino ang gumagawa ng mga gown ng mga kandidata natin. No. But ever since Pia Wurtzbach won, Pinoy na talaga ngayon. Pinoy na talaga. Oh, that's very good news. Oh, yes, that's yes, good news. that is good news. Gaano ba kahalaga yung gown? Kasi sabi naman nila, nasa nagsusuot naman yan hindi naman dun sa mismong damit. Pero gaano ba kahalaga na tama yung suot mong gown at bagay talaga sa'yo para manalo ka dito sa isang beauty pageant? Oh, it doesn't matter about the design, no? Kung sinong gumawa. Pero what matters is how the candidate will, yung pagdala niya. At saka isa pa yung kung komportable ba siya sa suot niya. Siyempre kung ikaw, hindi maganda ang damit mo, wala kang believe sa sarili mo.
Totoo yan. Hindi ba? Oo. Pero pag alam mo na maganda ang damit mo, alam mong stand out ka sa lahat. So it helps. It doesn't matter kung maganda yung design or what matters is yung kandidata, komportable siya sa pagsuot ng damit mo that day or that evening. Ikaw, Ariela, ganun din ba yung palagay mo? Nagkaroon ka ba ng mga difficulties dati sa pagsuot ng iyong gown? Buti na lang, Miss Cara, talagang pumayat ako during during the whole event. Kasi medyo yun yung worry ko eh. Hindi ko pa napifit yung gown ko, doon na lang sa Russia. So, buti na lang po talagang I lose weight and corset type siya. Actually, I love my gown dahil talagang fit siya sa katawan ko at na-emphasize yung katawan ko kahit wala akong curves. Pero maganda yung gown mo, yung color. So yun, and what I really like is the color kasi it complements my skin tone. Kasi po, ano yun, as in talagang matingkad na yellow. At Okay. natutuwa pa ako, the people around were always telling me, oh, I love your gown, it's so nice. So parang, ay wow, so feel ko, ganda-ganda ko nga doon sa gown. So it helps na you're comfortable with the gown, at least pag rampa mo, talagang confident ka. O nakita natin nagdadatingan na yung iba't ibang mga kandidata ng Miss Universe. Ang gaganda, Ang gaganda ng mga kandidata. Yes. Meron na ba kayong fearless forecast? Ako, like, yesterday kasi I saw a part lang. Eh ngayon magdadating ang karamihan. Meron ako. Like, do I have to? Oo, kung pwede. Sige, number 1 is Brazil. Brazil. Yes. We have Philippines, of course. And we have Costa Rica. Mexico. At saka Nicaragua. Nicaragua. Yes. What about Colombia? Colombia, she's so pretty also. Colombia is pretty, pero kung pwede nga gawin lahat sila sa lime, you know, ilalagay ko sila. Parang napansin ko dun sa forecast mo, parang Latina yung beauty. Yes, ang daming Latina magaganda. Although marami rin Asian na magaganda. Pero kasi itong mga Latina to, they stood out yesterday because they're tall, you know, at saka makikita mo ibang aura nila. Alam mo, they were trained for this event. Yun ang masasabi ko. Yung talagang maganda pag-train sa kanila. For Asia naman, we have Thailand. Vietnam is Ang pretty tangkad also. ng Thailand, ano? Yes, she's not that tall, pero you know, para mukha siya matangkad because para may confidence. Right. You know, right. and also Vietnam is pretty. Marami, actually lahat sila, Cara, they're all So very mukhang beautiful. mahirap ba ang Mahirap, battle mahirap. ni Maxine ngayon? Yung batch na to, ang dami talagang maganda. Sabi ko nga parang, minsan yung, depende sa batch mo eh, kung ano yung kakalagay mo din eh. Oo. Kung ganun. Pag madaming, lalo na ngayon, I think the girls now, parang every year, they get more competitive. Ikaw lang ang only Asian in the top 5 during Ako your nga po time. Hindi ko rin alam paano nangyari yun eh. Pero yun, Ikaw, may fearless forecast ka na ba? sabi ko naman, Maxine would be there. Easy top 5 for her. And I hope na, kasi top 5 talagang, the Q&A matters na eh. Sabi ko, focus, basta kung ano yung nasa isip mo, spontaneous lang. So, Maxine will be there and Sino sa tingin mo ang pinakamatindi niyang makakatunggali? ito nga eh, kasi unang kita ko pa lang kay Brazil, nung ano pa lang siya. Actually, hindi pa siya dumadating dito. The moment nanalo siya dun sa pageant niya sa Miss Brazil. May ganun kasi ako eh. Like last year, nung dati po kay Paulina Vega. Nung nakita ko siyang nanalo sa Colombia, napafollow agad ako sa Instagram. Tapos the moment I saw Brazil sa Instagram, talagang nasto ko agad siya. Sabi ko, ay naku, iba to parang... Stinok mo talaga. At saka, she's really very tall. At saka meron siyang character na parang ma-attract ka. Kahit nga mga candidates niya, napapatanga pag dumadaan siya. So kung mukhang magaganda talaga yung mga kandidata ngayon, ano ang dapat gawin ng ating pambato? Para hindi lang top 5, kumbaga, siya makuha niya ang crown. Ito lagi ko sinasabi kay Max na it might sound so cliche but enjoy mo lang yun. Even the president, Miss Paula, would always tell us, enjoy the journey, girls. Kasi actually, 3 weeks ka dyan, may exhaust ka if you're so, parang nape-pressure and talagang hindi mo ine-enjoy yung pageant. Eh, ang pinakamahalaga yung finals night na mag-shine ka doon. So, if all throughout your journey, nag-enjoy ka, the aura is there na mafe-feel ng tao. And actually, it works for me and I think it will work also for Maxine kasi parang wala kang naiisip na negative. During the finals night, parang wala akong naiisip po na anything negative eh. Ikaw, Albert. That's very true. You just have to enjoy it, enjoy mo lang. But you know, always remember na you're there to compete and you have to be the best of everything, of everyone. At saka,
alam mo, hindi lahat mapiplease mo. You can't please everyone. So, I would ask also like the other people to support, like the whole Philippines to support Miss Philippines. Kasi this is what she needs, you know. And sabi ko nga, it's not, even though you don't land as a winner, it's how you play the role of being a beauty queen or a contestant to the Miss Universe and how you represented the country. That is what, that is very important sa ngayon. Pero ngayon, i-enjoy niya lang, be confident, you know, and she's our Miss Philippines. She's our Miss Universe. Yeah, at saka Diba? the fact that she's representing the country is a win in itself, di ba? Exactly. Manalo man o matalo, panalo pa rin. Kasi Correct, oo. the fact na nakapag-represent ka ng bansa is a big thing. Like when Ariel Arida landed sa runner-up, but still, she's my Miss Universe. Ay, thanks, Tito. And with that, maraming salamat. And good luck. Alam ko, sobrang busy na kayo Thank you dito very sa much for having upcoming us. Miss Universe. Mga kapuso, Miss Universe 2013 third runner-up, Ariela Arida, at fashion designer na si Albert Andrada. Thank you. Thank you po. Thank you very much. Thank you.